Thank you, Brother Nelson. Ngayong hapon sa tutunan, okay ba mo? Yeah! Alright, that's good. Right now I will be discussing to you about speech and wrong way. But before that, I would like to share with you what Saint Patrick was said. Yeah, you don't have to be working, you only have to be willing. I don't know sa English ko, iban nakabasa na sila ang bandi Saint Patrick. At the get-go, brothers and sisters, I not be working on this speaker of this talk since, sometimes it's constant struggle and challenge to really be consistent in following this critical area of our Christian life. But nevertheless, I'm very glad I'm very much willing to share with you the context of the talk as part of our BCBB culture. Having said that, the goals of today's talk, number one, to make participants aware the kinds of speech that brings death, and to teach the participant about the elements of the gracious and glorious speech. We do understand na ang speech ko ang mga pagpanghalangan ko ng mga nagagawa, mga tinaga sa aton sininga mga bibig, ang nagkakawa sa aton sininga mga bibig. Amo na siya ang nag-express sa kung ano ang aton nga nabagyagan. Ano ang thoughts natin? Ano ang aton nga feelings, di ba? Ano ang aton emotions, ano ang aton sininga ideas? And in fact, sa aton sininga mga paghambal during sa atong speech, gina-transmit nato, ginapalakot nato sa atong nga ginatubang o sa atong ginahalaan ang love, paligugma, trust, pagsalit, compassion, even kaagig, di ba? So, according kay Matthew, by words you will be justified, and by words you will be condemned. And sa Proverbs, ang pagkira sa Proverbs nga death and life are the power of the tongue. So, ang speech is one of the critical area sa Christian life, and in fact, this is one of the major topics that are covered quite extensively sa Bible or sa Scripture. And habang galing nila ang speech o ng aton ng mga pagpanganda, ang mga nagkakawas sa aton ng bibig, maging pwede natin magamit sa kakayuhan kailanginan. Tama, no? Correct? So, and in fact, you can make enemies or you can make friends. Isa ko na yung mga nagagawa sa mga tapat, di ba? No? And God is very concerned, brothers and sisters, about our speech because of its great power. Our words therefore translate the thoughts of our hearts into pattern of behavior that harden into habits. So, meaning, kung ano-ano ang nagagawa, ang anak sa ato ng kaipusoon, kung anong anak sa ato ng paminsaron, kag nagagawa sa ato ng mga tinaga, sa ato ng bapa, nagiging pattern of behavior. Diba? And kung sige-sige, nagiging habit. Nagiging habit natin. Isa na tingala kita may nagagawa. Kasi hindi natin kisama
what do you call this? Doon nila nanunod. Pero sige na. So nagiging daily habit na natin. No? Now, speech that brings death. Types of verbal aggression. So according to the scripture, there are 5 types of verbal aggression. Number 1, cursing. O calling supernatural power to bring harm to another. In Exodus chapter 21, verse 17, anyone who curses their father or mother is to be put to death. Ang mga sumpat ka na, nagkapangyayaw, cursing, nagkapangyayaw ka. Second, reviling, pagpag-insulto, or hurling, verbal abuse to one another. Third is guile, meaning it is the use of deceitful or misleading words with malicious intention. Is uso ini sa certain workplaces. Isa na may mislead kita sa mga office mates natin, sa aton siling mga even sa aton siling household, diba? Sa balay natin, sometimes may mga misleading na mga words na ginagamit kaya nagiging malicious na. No? In Psalm chapter 10 verse 7 it says, his mouth is full of lies and threats. Trouble and evil are under his tongue. So that's God. Next is false witness, or testifying falsely in a court of law to harm another. So may magiging sa lawyers, lawyers, no? Normally, nasa court of law, may mga false witnesses. Kadamok sila, no? Kadamok isa na sisintensyahan because of false witnesses. I will not elaborate that further because siguro nababasa na naman nila sa mga, jargon, even nakita nyo sa social media. Next is slander. Okay? Arrogant slander. I-separate na natin after this. Speaking evil of another, usually to third parties. May law kita against slander. Pero sa Bible, yan, dugay-dugay niya, at na ang slanderous words. So meaning, for example, duwa kami, inapakamalain kung ito yung third party, that is slander. Kag pwede kasi natin makasuhan. Right? I-ano natin kung slander, expound natin further. So slander is a malicious or false and defamatory statement by oral utterances with the intention to damage another person's reputation. So kung ginagawa mo ano ang reputasyon sa isang ka-individual, that is slander. So that may different pa lang ang ito ang nilang libel. O mas mabukat ang libel. Right? Ang definition ng slander, brothers and sisters, katalastas or speaking against, diabolos or devil or Satan, and blasphemia or blasphemy. Ang pinakagrabe is slander sa kay God. Ang pinaka-worst na slander. So, blasphemy means acts speaking against God or against that which is closely associated with Him. Like mga angels, mga saints, right? In the scripture, scripture forbids speaking of one another in a way that destroys others' reputation. O ginag-question ng yasing righteousness or competence. Halimbawa, ba niya, si Eddie makawat na, si Eddie kurap na, si Eddie nag-miscopy na sa blood control. Diba? Sumusok.
control, di ba? Oh. Nabatod sa 50% sa proyekto. So, may haka na sa tinatawag na malicious implication of, of crime or corruption. But, brothers and sisters, may sa Bible na exceptions mo. May exceptions man. So, scriptures forbid speaking one another. May exceptions man. Wala man sa pinambalik na, true and true na dapat may aral man sa galingan na exceptions. When we reprove people for their own good, according kay Luke niya, if your brother or sister sins against you, rebuke them, and if they repent, forgive them. Sawa yun. Kung nakahibok galing siya sa amunang bagay, pwede mo niya masaway. Maghinulsol siya, ipatawaron. Pero what if nga hindi siya maghinulsol? Wala ka lang yung question, ina-justify yung pag-aaral ng kasalanan. Now, second, for correctional purposes, kung nagpapansin kita sa gasa, yan, so, magkapatid ka ni Gossip, na alright, for correctional purposes, halimbawa, may isabi ko yung member sa DCPP, sa context niya sa DCPP, may isabi ka member sa DCPP, kung ang attention sa isa ka member, hindi nag-receive sa information nga may third party na pagbuwa sa status words sa isa ka member. Pero dapat kung mag-akusar ka, wala sa anonymity, dapat pakilala ka. Kung may sala kong brother mo, hindi nga anonymous ka. Kung sa ombudsman ko, pwede nga. Pero sa DCPP, hindi pwede kung halimbawa, may nag-ibo isa kong brother, isa kong sister, pagwa ka, pakita ka, para may alam siya sa tinatawag na right to reply sa ginaakusan mo sa iya. Tama? So, that's for correctional purposes. So, response to slander. Are. Wait, okay. Are. Response to slander. If we hold grievance against a person, we should only speak about it directly to the person concerned. Dapat direkta ikaw na i-approach mo ang isa katao, hindi ka agdo mo patulong sa Facebook. Kaya pala naman nato, kung suliran mong isa, pagkapot ito sa isa, lain na. Pero isa palang kabadli, pagkapot ito, isa na nag-gram. Tama? Pero insakto, pagkapot ito may buhay, may kulang. So kung gusto mo yan, direkta ka. Ikaw yung direkta mag-approach sa iya. Kaya pagdaling ni Matthew, siya, if your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. Hindi mga bali Christ, sabi niya. If they listen, you have won them over. But if they will not listen, take one or two others along so that every matter may be established by the testimony of the two or three witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church, and if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. So, kung ang imo ko abyan o nagbrother o sister ka, nga nagkasala sa imo, hindi isa magpati, magdala ka sa buwan o tatlo, lang sa atong 2 or 3 witnesses, ginabaton, Pero kung hindi pag siya magpati sa bukod mo, tell it to the community or to the church. That's the time may simbahan, sa context sa una sa simbahan nila Pero pag nag-refuse pa rin siya to listen, you treat them as a pagan or tax collector. Kasi una sa time ni Jesus Christ, ang mga pagan o ang mga pagano o mga tax collector, mga outcast, hindi sila yan. So, we should listen to people speaking against others. We should not listen. Hindi ito magpamati. Kaya pag nila a wicked person,
listens to deceitful lips, a liar pays attention to a destructive tongue. Avoid the company of those who regularly slander people. Hindi ba lang isa kung pinasulinan ka, ang inasulit sa imo, ikaw ang nakakanta, na halip, ginano niya na kagwa ka sa iya, ikaw na nagpamati, ikaw na nagpatulang sa imo. Unfair, no? Ikaw naman yung kung nagka-problema, nung lalo ini, ako yung nagka-problema. So, no, is unfair, hindi mo man sa lahat, sulinan ka lang, na amo kung ikaw ang nagkulong sa hindi sulit na sa imo, especially sa very slanderous words, kaya ako nangin, although, siyempre, isa kong konsyenta sa barangay lang, hindi niya sa mga kinagamo, sa mga slanderous words na. Kasi ikaw na member sa lupon, ikaw ang nasuliran, isang na nag-transfer sa imo, ang ilayan kinagamo, nag-transfer sa imo. So, anong gawin, nagabukak ang imo iyang kapamadyagan. Remember, slander is always a serious sin. But, in a democratic society as sa Philippines, we can speak naman someone's competence, especially kung Christian siya o kung isa siya ka-elected official. Kaya that's the opinion of the electorate. No? Especially kung nagpapadalagan siya sa public office. But we cannot abuse or accuse them of wrongdoings without hard evidences. Okay? Karo? Alright. Ano na? Daw ginulat-ulat to gini. Daw gini si Juan. Kasi, ano ang kaset kayo sumok? Anong panahon sila? Pinagi pa na ano ba? Marites. Ano mga sa Marites? Marites. Pero pa isa pa yung meaning sa Marites. Master of Arts in relaying information through exaggerated storytelling. Exaggerated storytelling. Pero ang Marites usually, without offense sa female o sa mga kababaihan, yan sa mga kababaihan. Pero ang mga lalaki, iba man. Anong sa mga lalaki? Tulits. Ton. Anong English na? Tulits na. Isa nun nung unfair sa mga babae, kaya hindi na pasipangtan nila ang babae, chismosa. Pero hindi na matuod. Tama naman, sisters, hindi na matuod, no? Ito, sa kaya na sa hindi na matuod na Marites. Isa pa si Brother Russell. Sister, usayo si Brother Russell, tawag ko, no? Okay. Anyway, special yun sa mga so, gossip is an idle talk that destroys reputation. So, example, si Eddie kung may pahalit siya na trabaho, siguro nangawat na siya. So, ang nakatabong isa na ikaw ang yung suliran, no? Ikaw man ang nabukatan. And remember, brothers and sisters, ini nag-chismis imo, nagkakansin mo Marites, siguraduhin ikaw nito Marites sa tiyak. Tama? Ako ginagawa ako. Kung Marites niya itong nag-imo po sa trabaho, sa imo, sigurado kung maabot ang ikaw Marites na sa tiyak. Correct, no? Sa workplaces, ang isa nag-aatako, especially sa trabaho natin. Promotes hate and disrespect. Hindi obvious naman. Hate and disrespect ang gossip. When we speak of brothers and sisters, it should be in a way that leads our listeners to love and respect them. No? We can speak naman about problems that do not reflect on their righteousness or competence. And in fact, sa Bible, gossip very often is considered a petty sin. However, in Scripture, it is classified of the same category of serious sin.
like the refusal to worship God and violation of personal relationship. No? Serious sin. Okay? Now, according to the letter of Paul to the Corinthians, chapter 12, verse 20, for I am afraid that when I come on and may not find you as I want you to be, and you may not find me as you want me to be, I fear that there may be discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, slander, gossip, arrogance, and disorder. So, tayo parang sa muna ni Paul, ang church dito, nagkakinagamo na church sa Corinth. So, pag sa nadula si Paul, pag-abot niya, ang mga church members o ang community, dito niya nabalaan na may discord na, may jealousy, pag-isa-isa, may kakagin, may selfish ambition, may isa gusto maging leader, no, may mga inaslander na sa kapod, may mga inachismis na nagkakapod. Talagang yung arrogante na ang mga members ng community niya o sa church na dito sa Corinth. So that's why, about ni Paul, nagkakabalaka rin ako sa inyo, pero ako niya, isa is not serious sin. Okay? A busybody not only talks about inappropriate topics of conversations, but also actually looks into others' affairs in order to give unwanted advice in order to be recognized as all in the know. Meaning, may tendency kita abi, no, na dapat ikaw din ang pinakabayad sa imong lugar. Ba? Sa workplace mo, doon ka lang, balaan mo kung ano siya mo ni, balaan siya mo to. Ganit mo pamangkutod ka, aga siya mong dala ng information. Di ba? Aga ng isa, may mga co-employees kita, kapag ano ang kabuhay mo sa isa, ano na? May arating niya sa ato na workplaces. So, very careful kita sila, sisters and brothers, na magpag-mingle sa ila. Kay, ako na bala nila, habang talaga, birds of the same feather, flocks together. Okay? Mas ikaw itong well-known sa nakismusa, na inupod dito sa iya, sa ikaw nung laki na si Kwano na recruit nyo, bago yung naman na member sa grupo yan. Okay? So, very careful kita sila. Negative humor. What is negative humor? It is funny but made at someone's expense. Right? No? It's making fun of someone's mistakes, weaknesses, or eccentricities, especially sa ating mga PWDs. No? Ako hindi ko kaisa na may mga PWDs kita na ginamalitin pala. No? Galang-lang pero patuloy na masakit ka sa ina. No? Especially sa ating mga PWD. So, iwasan natin. Nakatulong may kita, may encounter. Ato na lang sa review. Ang inilala pag-hibuon. And masakit lang kung happy for me. Bala kung pirmi-pirmi lang. No? May aral man isa na mga show, TV show. I don't know. Balila ko si Vice Ganda, may mga klase sa mga humors. Si Max Amine sa kita yung person American comedian, may mga live na siya ng mga comedy skits, pero grabe ang negative humor niya, mga ego galing. Okay, so that's speech that brings life. Okay, funny but made at someone's expense, indirect personal correction. It can be a good service if it is positive, joyful, and under control. Alright, tara na. Speech that brings life. Hindi na makita sa positive na kita. Okay? Speech that brings life. Number one, gracious speech. So, a gracious speech is that which imparts grace or God's grace on our own, and it provides words of affection and concern. They are constructive, full of substance. Ang pagdaling sa letter of Paul sa Colossians, niya, let your conversation be always full of grace and seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. We speak of gracious speech, courteous, kind, polite,
or well-mannered speech. Okay? Sa inyo din na kasi pwede mo siya mahambal any of gracious speech that is polite, kind, well-mannered. Ikaw, sino brothers and sisters, sino po, oh, you're beautiful, you're handsome. Parang, ikatlo ko sa inyo sa iba na. You're sexy, oh. Alright, elements of gracious speech. Speech that which imparts grace. So that's expressing praise and affection. Ito yung ibabalak sa inyo kanina. So, most of us actually are inhibited in expressing praise and love to others. Kung isa na daw kagunday sa atin, magpuhin sa mga praises or, of speech that promotes love or kindness or politeness. But Scripture teaches us that we should be generous in giving praise and expressing our affection. Isa sa mga kuya natin, sa mga gulay, sa mga kuya na gulay magabalo lang sa nanay, sa tatay. Correcting with meekness. That's sa kainaan sa elements of gracious speech na provides words of affection, concern, love, and strengthens personal relationship. Di kung isa maano di man, ma-feel mo di man, nga nagapayo personal relationship mo kung mga manamit ng mga words. No? Di ba? Ang nagagawa sa atin mga pero kung pulos mulay, inulayay, doon kalamay. Na-experience na yan. Sa atin for cases, kung mulayo ka ni boss mo, hindi ama. Talagang pulo. Kasi kung hindi kinakabalo, mabaluta ka. Off na. Diba? Pero kung daya mo ni boss mo, isang ma-overtime ka, wala bayad, okay lang eh. Diba? Ako lang sa workplaces na doon, pero kung hindi ko out na perme sa opisina, isa mo gamuto ka lang. Diba? So, pero kung maayo ang relationship sa employer and employee, ang boss, and ang iya sila subordinate, ang sinalayo sa workplaces o even at home, naging manamit. Okay? Naging stronger ang iyong pag-ibig. Okay. Ito na nagkaina, i-mention ko na expressing praise and affection, correcting with meekness, communicating faith and joy, making peace. A gracious speech means not contentious, argumentative, impatient, defensive, and critical. Okay? So hindi ko lang argumentative, hindi siya impatient. A Christian man or woman should be strong, confident, and avoid to conflict with being fearful or intimidated. Showing courtesy. A pleasant voice multiplies friends. A gracious tongue multiplies courtesies. Tama? Tama ka? Kung maparas mo ng pagba mo, dahil ikaw mo. Tama, no? Kung kaparas mo sa pagba, kasi magulay yan. Pero kung lang imo na office mate, do ka natin maghambal, kaluming, magkakain, kasi nung gusto-gusto kung siya. Diba? Sa opisina lang. Kung mapanas ang baba mo, pinalikawan ka, di ba? Kung kapipa, kung gamay-gamay na lang naman, diferensyahan ka, hindi ka magpalapis kasi manubo naman nila sa lahat ng wrong statement na wrong. Diba? So, in-experience ko ba eh? Mga ginagawa mo na naman experience. Experience, ato rin na lang. No? Ano pa yun? Don't interrupt. Kung mag-istorya, hindi ka mag-interrupt, patapusan na eh. Kung isa, ibang sa ato, magagat, yan, panahon na. Wala pa galing, duha-tunga, palang gano'n eh. Di siya, hindi, doon masarap ka na, mapakting ka na.
So, para to show respect, patapusa siya anay, and after that, ikaw na, ulos. Gusto mong bilog ka, daw-dalag mo lang binagal. O, kaya kung hindi mo siya pagkatapuso, hindi inaway ng matuwa. So, wala padulungan, wala ending ang inyong na istorya. Okay? May time na hindi pa sige. Okay, the elements of glorious speech, right? Praising God. Sa mga ginahimo natin sa DCBP. Every start of our activities, nag-praise and worship kita. Kaya mas marami hindi ako na nag-give kita sa direct glory kay Lord. No? Okay, because when we offer praises from our lips to our God, we are doing or simply expressing our feelings towards Him. Okay? So that's why may nakabumatingala na every activities natin nag-opening prayer, closing prayer, alayo ko sa inyong mga offices, Kasi hindi na praise and worship, mas matingala sila sa inyong nag-agawa. Opening prayer, closing prayer. Okay? And I believe ko sa inyong offices, thanking God na hindi naman siguro kita talaga pasalamat yung learning. Kung isa na kagamay ng mga grasya na ginagad sa atin, pagpunta ka, thank you Lord, thank you, salamat. So, nalalayin ko na siya si Lord sa kagamay na bagay. Bagod nga, nagpasalamat ko si Lord na nagpasalamatan natin ko siya. Calling upon the Lord, no? Give glory to God in our speech by calling upon the Lord in times of special need. Or acknowledgement of His being the source of protection, provisions or sustenance glorifies the Lord. That's why kung tandaan niyo si Paul, di ba may ibutahan siya sa lugar, dito sa mata niya? Di ba? Pero, nampag ni Lord siya na ibutahan na taga para kung gumano ko din, hindi ko wala, nahina, hindi ko na kulot na naman. So, hindi tawag ko na Hindi kita, di ba? Kung naman, kung na natin ka ng grasyado, ay na lang. Pero may problema, kasi nung pinapalapitan na, si Lord. Ako na, no? Calling upon the Lord. And proclaiming God's glory and confessing to Jesus. Final important way to glorify God with our speech is the confession of faith in Jesus Christ in the face of opposition and testing. Muli ang pinaka-malamitin na part is confessing Jesus, especially as our Savior. Okay? You know, brothers and sisters, I was active in the media industry for 20 years. I don't know what you imagine na kabatin sa akin. From Bobo, RGNA, Radio Budyon, Radio Bandera, Radio Togo, and hindi man ako yung hard-hitting actually na communicator. Hindi man ako wala akong gagamit sa mga nag-gather images, wala akong pinagagamit sa mga tinaga, mga masakit. Ano na ako na-ability is mag-ano yung magdala history. Ina-research ko na ako ginapon ang mga pros and cons. Kagong isa, tungkol ng mga politikus. Kasugod na sila. Yung mga video kita na ako na, ay basta ako sa kapal ko, basta sakto-sakto lang. Pero sa matutuon lang, yung mga politiko, after na isuan ko sila, ginala ko yung issue. Friends naman kami. Because they understand. Kagod tama lang ang ipagdala sa issue. Hindi naman nila pagpunta ng banilang ibang kapanyanga, mga house of president. Ako sa kalawin sa Diyos, maraming po totoo, brothers and sisters. Ang ginabato ko lang cake. Matagal cake na. Because they understand at pasalamat ng sila na nabukla pala ang nila sa mga mata. So, that's why sa nari ko sa DCBP, nag-join ako DCBP, pas kami Brother Proto.
No, nakapagod tayo yan sa disipili man. No, baliskan niya sa ako na profession. No, baliskan. But, along the way, na-realize ko na ako ang nabulin sa ako sa disipili. Kay bakit nga na natatlog ko ang mga tiko ko na sa una, ang mga kinakasan, especially sa mga pagkakambal, sa mga pagkala. In experience around the ways, natandaan ko si Brother Genesis Ambrosio, ang during sa service ni Brother Toto. Ako ginatulog yan. Kaya natay ako sa radyo. Ano pa bang mapilihan ko si Bro Genesis? Kaya siguro, ikaw masunod rin yung magiging speakers. For the last 3 service of speakers, brothers and sisters. So that's why, siguro doon namin kwentong si Brother Jen, na tinulog. Kaya kung talagang may sample, ako yung na tinulog. Doon ka paiguan ako, okay lang. Okay, tsakto lang si Brother Jen. And last election, brothers and sisters, a politician offered me to become a black timer in the radio program. In exchange of considerable talent fee. The nature of political black time naman, tanan nyo. Nag-ibang election. Tanan nga kitchen sink, tanan nga higko, hinahapoy. Tanan nga issue, hinahapoy against their political opponents. But I politely decline sa iba. Sabi ko, considerable ang amount sa talent fee. Sabi ko, I'm sorry, I don't want to burn bridges. Sabi ko, and siguro ko sa disipili, kasi si Pao ko sa disipili. Ay, hindi pa sa pag-ulit ako sa gusto ko makayanan. No? But, may mga friends na kita sa politika, so hindi ko hindi makikita na magpalapit sa iyo. Because, syempre, may naman kung may mga kilala ka. So, for obvious reason, nag-decline ako. Sabi ko, pakulit na lang po sa anong kapasidad ko na pwede ko mag-promote. Pwede ko maka-promote, pero hindi ko sila ko makahapoy sa hindi ko lakasan ko, hindi ko mabato. I don't know, but ano naman kurang mga previous na mga black time program, political black time program. And right now, connected ako sa healthcare industry. Through Print Care Solutions Philippines, a subsidiary of DCUSC in Virginia, Fairfax, as a BPO care specialist of Records Management Associate. So, it's a virtual care specialist, and I handle 30 home-based clients with their corresponding personal care assistants or mga caregivers. Ang mga Americans, clients in various medical and physical conditions, especially mga senior citizens, and different cultural backgrounds and feelings. So the same with our caregivers. At ako nabulig sa DCBP for giving a patient understanding and pili ko na ubra mga words, gracious words na tunan ko sa DCBP. So that's mga old pictures na ako na sa DCBP, kaya mga current na mga pictures hindi na ma-retrieve. So even during conflict resolutions, nagamit ko ang mga teachings na ako sa DCBP. Wala naman ako ng mga Amerikano, marami, kaya mamayayaw, dapat ang pasensya mo, malaki. Hapa ang pasensya mo. Yung mga Mexicano, mga Espanyol, mga Caribbean. Ilang kung may pasensya ka, ginagamitan mo sa mga gracious and kind words, nag-aaral mo sila, nag-aaral mo sila. Okay, so that's all, brothers and sisters. God bless us all, and to God be the glory.